Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Narito tayong muli para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ikinalugod ni House Speaker Martin Romualdez ang pagiging ganap na batas ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o create more law. Babaguhin ito ang 25 section at magdaragdag ng 4 na bagong probisyon sa National Internal Revenue Code bilang amyenda sa CREATE Act. Ito ay para malinawan ang mga hindi pa malinaw na probisyon tungkol sa tax incentives na iginagawad ng CREATE law sa local at domestic corporations mula nang maisabatas noong Marso 21. Bagamat ibinaba sa 20% mula sa 25% ang corporate income tax, sa orihinal na batas ay may ilang reklamo ang mga investor tulad sa Value Added Tax o VAT. Ani Romualdez, nakapaloob sa Create More Law ang mga input mula sa mga investment mission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ibayong Dagat, kung saan nagdagdag ng income tax deduction at pagpapadali sa VAT-related procedures. Partikular kasing tinukoy ng mga investor ang ilang discrepancies sa orihinal na batas at sa implementing rules and regulations o IRRs nito. Umaasa naman si Romualdez na sa bagong batas ay matugunan nito ang reklamo ng mga investor at mas makahikayat pa ito ng mga mamumuhunan sa bansa upang makalikha rin ng mas marami pang trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, isang panukalang batas ang nakatakdang ihain ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo kasama ang ilang pang mambabatas, kung saan ang gobyerno na lamang ang maaaring mag-angkat ng bigas imbes na sa mga private importer. Napansin kasi ni Tulfo na kahit ibinaba na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang taripa sa inaangkat na bigas ay wala pang signifikanteng pagbaba sa presyo ng imported rice sa merkado. Duda ng mambabatas, ang nakikinabang lamang ay yung mga importer. Sa ilalim ng panukala, bibigyang kapangyarihan ang Department of Agriculture o DA na mag-import ng bigas upang maibenta sa mga palengke. Kung magkano nakuha ng DA ang bigas sa ibang bansa, ay siya na rin ang magiging katumbas na presyo nito sa merkado. Kapag panahon naman ng anihan, ay ititigil din ang pag-angkat ng bigas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, dahil sa adjustment sa harvest season ng mga lokal na magsasaka na silalanta ng sunod-sunod na bagyo, inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na ipagpapaliban ito ang importasyon ng asukal hanggang sa kalagitnaan ng taong 2025. Ang desisyon ay napagkasunduan ni na Agriculture Secretary Francisco P.T. Laurel Jr. at Sugar Regulatory Administration o SRA Administrator Pablo Luis Ascona matapos ang kanilang pagpupulong noong Huwebes, Nobyembre 7. Ayon kay Tiu Laurel, hindi kailangang madaliin ang pag-aangkat ng asukal mula sa ibang bansa dahil sapat pa ang supply ng asukal sa ngayon at hindi naman tumataas ang presyo nito. Sinabi naman ni Ascona na mabagal ang pagsisimula ng pag-aani sa kasalukuyan ng mga lokal na magsasaka na may kabuang cane volume na 1/3 lamang kumpara sa inani ng mga ito sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, dulot ng pinsala ng El Nino. Dahil sa epekto ng nakaraang El Nino, naging immature umano ang paglaki ng mga tubo na nagdulot ng 16% pagbaba sa sugar content kada tonelada nito. Ito ay sa gitna ng pagsisikap ng sugar industry na palakihin ang produksyon nito sa pamagitan ng pagdagdag ng mga lugar na tinataniman para rito. Ang crop years sa kasalukuyan ay inaasahan namang magtatapos sa Agosto sa susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.